Tao po! Gulat ba kayo? So another ulam, another video na naman tayo mga kabukalbo. Kaya panoorin mo to ng buo para hindi ka makalbo gaya ko. Maliwanag? Masarap to kasi ang lulutuin ko ngayon is sinampalukang manok. Kaya let's go! Ito muna yung ingredients natin. Of course, manok and sibuyas, bawang, luya, siling green, mustasa, and okra. So sa akin okra ang gusto ko, pwede naman talong pero ako okra. And dishwashing liquid. Char! So ayan na nga, nagpainit na nga tayo ng kawali. At ilagay na natin yung pangwalong gamit na mantika. O tingnan mo, may mga latak na. Golden pa rin yan mga kabukalbo. Parang ako, kahit lang beses mong gamitin, golden pa rin. So, ayan na nga. Ano daw, nilalagay ko na yung manok mga kabukalbo. Ganito ako magluto ng may sabaw na manok mga kabukalbo. Igigisa ko muna siya. Hindi ko muna siya igigisa sa mga ingredients. Unahin ko muna yung manok para matanggal yung amoy niya. So, parang gawin lang natin siyang, i-half cook lang natin siya. Ganon. Parang, i-golden brown lang natin siya. At okay na yan, takpan na natin muna saglit. Yan, mga 2 hours. Antayin natin 2 hours. So ayan, haluin ulit natin, haluin. Kasi dumidikit kasi yan mga kabukalbo pag pinatagal mo palalo. So pagkatapos niyan, pag okay na, lagyan na natin yung luya. Yan, ang tagal sorry. Nahinto yung script. So, ayan, ilagay natin yung luya para tuluyan ng matanggal yung amoy. Gaya ng amoy niya. Joke lang. And takpan natin yan mga kabukalbo, pakuluin. And of course, lagyan natin ng konting sili para may sipa o konting anghang. So, depende po yan sa inyo ha. Kung gusto nyo maanghang, pwede namang hindi. So, ako gusto ko medyo may anghang para, diba? Para, o lalaga na. Ano daw? Ano ba yan? So, halu-haluin lang natin yan. And of course, ayan na. Okay na. Ilalagay na natin yung bawang. At haluin lang ulit hanggang maging golden brown yung bawang natin. So, napapansin yung mga kabukalbo, di ba? Medyo dumikit na yung manok. And of course, next is sibuyas. Tapos, halu-haluin lang natin yan ng haluin. Oh, di ba? Kita niyo yung bukalbo niyo. Wala nang leeg. Kakain. Oh, di ba? May pakindat-kindat pa. So, haluin lang natin yan. And, pag okay na, ilagay na natin ang sabaw. Ayan. So, ang ginamit ko dyan lagi mga kabukalbo is yung pinanghugasan ko ng sinaing. Yung bigas, sinaing naman. Ano ba yun? Pinaghugasan ng bigas para medyo may lasa daw, sabi nila. Yun ang sabi nila. So, ganun ako, okay? So, ayan. Ang daming ang sabaw niyan mga kabukalbo kasi may pinapagatas tayo. So, ayan na nga. Kumulo na mga kabukalbo. Ilalagay na natin yung okra and siling green. Yan. Kasi yung okra medyo matagal-tagal maluto. Kaya, uunahin natin yan paglagay. Ayan. So, haluin lang ulit yan ng haluin. At pag okay na, takpan at pakuluan ulit ng 5 oras. Char! Joke lang. Pag kumulo na yan mga kabukalbo, i-next na natin itong mustasa. Ganito ang paglagay ng mustasa para masarap itapon mo. Ganon. Joke lang. Tinatapon. Ayan na nga, di ba? So, nasa sa inyo na yan kung paano mo ilagay. Basta ako, inahagis ko yan mga kabukalbo. So, ayan, di ba? Yan, takpan na ulit, pakuluin, and voila! Ito na, sarap! Di ba? Itsura pa lang, ang yummy-yummy na. Parang ako lang. Di ba? Tapos, tara na! Ay, mag-pray muna pala tayo. Tahimik muna. Di ba? Ang bait ng bukalbo niyo. And kain na tayo. Ay, hindi pala para to sa kay Doggy. Ayun na pala si Doggy. Hindi ko malang natawag si Doggy, kumakain na pala. Ayan na. Kita niyan si Doggy nagiging bukalbo na. Yummy. Bye.